Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3861 Abnormal. Sabi ni Lam, Gretney, makikitang mahina ka na. Sa mundo, marami kang pinaghirapan, di ba? Bagaman nakatagpo ako ng maraming krisis, tiniis ko ang kahihiyan at tiniis hanggang ngayon, sa kasamaang palad, nitong mga nakaraang taon, ang aking lakas ay lubhang hamina, at kakaunti ang mga inapo ni Zerg. Nagsisi si Gretney. Huwag mong sisihin ang sarili mo, bihira lang na hindi mo nalaman ang tunay mong pagkatao. Ako ay isang bata na ipinanganak ni Lord Caesar sa mundo, at ang aking lakas ay nagmumula kay Lord Caesar. Ito ay isang regalo mula kay Lord Caesar. Napakabuti, ang iyong katapatan ay karapat-dapat sa papuri, at ipapasa ko ang iyong mga salita kay Lord Caesar. Ngumiti si Lam at sinabing, mula ngayon, hindi mo na kailangang madama na mali ang pagiging isang angkan ng demonyo. Si Lord Caesar ay naghanda ng regalo para sa iyo. Pagkatapos noon, ang Ghost Beast na kontrolado ni Lam ay direktang pumunta kay Gretney. Lumipad ang bibig. Nilunok ni Gretney ang dagwang hayop sa isang kagat. Kaagad, naramdaman na mabilis na uminit ang buong katawan, at ang orihinal na mabigat na katawan ay naging punong-puno ng sigla. Ito ba? Ang asensya ng buhay na ibinigay sa iyo ni Lord Caesar, maibabalik nito ang iyong kabataan. Ngumiti si Lam, mula ngayon, ang iyong misyon ay palawakin ang lamat dito at gamitin ang madilim na enerhiya, lumikha ng mas maraming hukbo ng Zerg. Itong grupo ng mga idiot sa mundo, hindi ko maisip na may hindi mabilang na Zerg, ito ang hukbo ng aking tribo. Haha! Tuwang-tuwa si Gretney, salamat, Lord Caesar. Hindi ko na mabilang na kaalaman ng impormasyon, hintayin mo lang ang araw na ito. Mula ngayon, gagawin ko ang aking makakaya para sa Protoss, para sa kahihiyang dinanas ko. Ang matalinong plano ni Lord Caesar, ang Protoss ay immortal. Sinabi ni Lam ng may kasiyahan, ang iyong katapatan, kapuri-puri, ngunit huwag magmadali. Ngayon ay nalampasan na namin ang pinakamahirap na tao sa mundo at nagsimula ng isang malawakang pag-atake. Kapag ang ating taliba ay nagdudulot ng gulo para sa kanila, marami ka pa ring pera. Oras, linangin ang isang madilim na hukbo ng Zerg. Kyushu, Kangjo. President, ito na ang huling batch. Sa labas ng lungsod ng Shenlang, gustong huminto ng pinuno ng lungsod at dinala ang daan-daang tao sa harapan ni Emperor Ziggy. Tumanggo si Emperor Ziggy, iwinagayway ang kanyang kamay, at ipinadala ang mga karaniwang tao na may mga bagay ng buhay sa kanyang sariling mundo. Sa ganitong paraan, kahit na hindi mapangalagaan ang Shenlang City, hindi na natin kailangang mag-alala. Nakahinga ng maluwag si Feng Yuzi. Sinulyapan ni Ziggy ang madilim na kalangitan sa di kalayuan, at sinabing, kailangan kong pumunta sa ibang mga lugar para manirahan ng mga sibilyan. Dito sa Kangzhou, ingatan ninyong lahat ang inyong sarili. Ang lamat na ito sa estado ay tiyak na may pagtanggol. Bagaman malakas si Feng Xiaotian, sa pagkakataong ito ang kalaban ay iba sa nakaraan. Hindi ka masyadong magtiwala. Kung kinakailangan, mahalagang iligtas ang iyong buhay. Tandaan ang turo. Tumanggo si Feng Yuzi. Aalis na sana si Emperor Ziggy, bigla niyang nakita ang isang dalagang nagmamadaling bumalik mula sa harapan. Panginoon ng lungsod. Hindi maganda. May malaking nangyari. Ang babaeng dumating ay si Zhuang Mengdai. Mengdai, huwag kang kabahan. Linawin mo. Nagmamadaling tanong ni Feng Yuzi. Master. Senior brother, sila, at ilang elder, maraming tao ang nagsimulang pumatay sa sarili nilang mga tao, mga baliw sila. Ano? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Feng Yuzi. Si Emperor Ziggy ay sumimangot, nag-teleport sa isang espasyo, at mabilis na nakarating sa paligid ng Kangzhou Rift. Kung titingnan ang sitwasyon sa eksena, talagang madyugo. Ang mga bantay dito ay isang malaking bilang ng mga matatanda at kabataang talento mula sa angkan ng Shenlang sa Kangzhou, na may sukat na 1,000 tao. Ngunit ngayon, daan-daang tao ang nasugatan, at karamihan sa kanila ay nasugatan ng kanilang sariling mga tao. Ang isang grupo ng mga clansmen ay hindi alam kung bakit, sila ay sira ang ulo, na may pulang mata, tulad ng masasamang hayop. Nakita ni Ziggy ang ilang pulang ambon ng dugo na lumulutang sa hangin, at agad na sumimangot. Hindi maganda. Nagulat siya at sumigaw ng malakas, may problema sa ambon ng dugo sa hangin. Mabilis na umatras. Haharapin ko ito dito, matino at mabilis na umatras. Iwasang kontrolin ng kalaban. Ang Shenlang Masters nang marinig ko ito, alam ko kung saan ang problema. Inisip nila noong una na normal lang sa mga aswang at halimaw na iyon ang sumugod ng dugo. So may mali sa dugo. Huli na rin si Feng Yuzi sa oras na ito, at abala siya sa paggamit ng kanyang cultivation para protektahan ang sarili mula sa ambon ng dugo. Paano ito nangyari? Walang silbi ang magulong antibodies. Dahil ang lahat ay naturukan ng magulong antibodies, naisip nila na hindi sila maaapektuhan ng mga halimaw na ito, kaya niluwagan nila ang kanilang pagbabantay. Hindi nakatiis si Emperor Ziggy, ngunit nagpasya pa rin siya. Direktang mag-cast ng space cutting. Sa isang iglap, 12 ng mga taong Shenlang na nahawahan at nakontrol sa pinangyarihan ay agad na pinugutan ng ulo. Hindi makayanan ni Feng Yuzi at Zhuang Mengdai na panuurin ang eksenang ito, ngunit alam nila ang kanilang kawalan ng kakayahan sa kalungkutan. Ang bawat tao ay dapat ipaalam sa lalong madaling panahon. Ang mga antibodies ng kaguluhan ay hindi kayang labanan ng lahat.
Ang mga madugong halimaw na ito ay lubhang mapanganib. Pagkabalik ng emperador, muli niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at ang ambon ng dugo sa eksena ay nakakonsentre sa isang maliit na espasyo, at naging isang napakalaking dugo. Gustong huminto ng hangin, hinayaan mo si Feng Xiaotian na pumunta dito para maupo dito, at ang mga ordinaryong tao ay hindi pumupunta dito pansamantala. Bago walang countermeasure para harapin ang dugo, delikadong magpadala ng malaking team na magbabantay. Oo, Dean. Kaagad pagkatapos ng pagbabalik ng emperador, nagmamadali siyang pumunta sa punong tanggapan ng Human Alliance. Yunyao. Si Chu Yunyao ay nasa punong tanggapan, nanunood ng video surveillance mula sa lahat ng dako. President Emperor. Hindi ba kayo naglagay ng mga sibilyan sa iba't ibang lugar? May mas kagyat na problema. Inilabas ni Emperor Ziggy ang nakabalot na dugo. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang kanyang nahanap, lahat ng naruroon ay nagulat. Ano? Hindi ito mapipigilan ng chaos antibodies. Hindi ba ginagamit ang mga antibodies na iyon ng walang kabuluhan? Si Chu Yunyao ay tumingin din ng Sol Emna at sinabi, imposible para sa isang kalaban na laruin ang lahat ng mga trump card ng sabay-sabay, ang virus ay magmumutate, at ang mga antibodies ay natural din na kailangan nating palakasin. Wan Qing, suriin kaagad ang sample, wala akong oras para magsaliksik ngayon, hinahayaan mong dumating ang araw ng katapusan, sa pagkakataong ito ang pag-upgrade ng antibody ay nasa iyo. Tumango si Ji Wanqing, susubukan ko ang aking makakaya. Bumalik ang emperador. Hindi mo kailangang mag-alala masyado. Maaga itong natuklasan, at hindi masyadong malaki ang pagbubukas ng bitek. Tayong mga matatanda ay dapat na makapaghintay ng ilang sandali. Ganoon din ang sinabi ni Ancestor Xiao Qingshan, binabantayan niya si Xia ng mag-isa. Para kay Zhou, o siya ay may pananaw sa hinaharap, alam niyang masyadong maraming tao ang maaaring mapanganib. Natawa si Chu Yunyao sa sarili, ginawa ko ang matematika, ngunit napalampas ko ang posibilidad na ito. Hindi mo na kailangang isipin ito, bago bumalik ang emperador, tiyak na napatay na ang grupo ng mga nahawa ang tao. Sa sandaling ito, nagmamadaling dumating ang candlelight sa command room. Nandyan din si Dean Emperor. Ang liwanag ng kandila ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pag-aalinlangan. Maging tapat tayo, may mga tao dito na mapagkakatiwalaan, at si Dean Emperor ay palaging matatag at hindi nagpapakalat ng salita, sabi ni Chu Yunyao. Bumantong hininga ang candlelight at sinabing, sa ilang lugar na hiniling mo sa akin na pagtuunan ng pansin, ang Endless Sea ay parang walang bitik, kaya walang sitwasyon. Gayunpaman, sa ika-5 at ika-6 na kaharian, dapat may mga bitik, ngunit ang batas na sina Werner at Gretney, parehong inilihim ito, medyo abnormal. Kabanata 3862 Baby. Secret. Nagtataka si Emperor Ziggy, bakit nila ginagawa ito? Nag-aalala ba sila na sa ganoong oras, sino pa ang mahuhulog sa bitag? Ito ay hindi pa rin alam, ang mga bitik ay mahigpit na kinokontrol, at ang aming intelligence line of sight ay hindi magagamit. Lumapit. Nagsisi ang kandila, kung naroon ang mahinang ulan, maaaring may paraan, ngunit ngayon kung gusto mong malaman ang katotohanan, mahirap na hindi matuklasan. Pagkatapos ay hayaan silang malaman, sabi ni Chu Yunyao. Magpapadala ka ba ng direkta para magtanong? Medyo delikado ba iyon? Sabi ng kandila. Magpadala ng isang tao. Umiling si Chu Yunyao at sinabing, hindi na kailangan. Dahil may mga bitek, tulungan natin sila. Ibig mong sabihin. Makipag-ugnayan kina Zhu Wanxia at Bai Zon, at hayaan silang magpadala ng 1 o 2 Divine Beast sa Dragon Valley at sa Insect Cave. Sinabi ni Chu Yunyao, ang lahi natin ay tao. Nag-aalala tayo sa kaligtasan ng ating mga kaalyado. Hayaan mo sila at tingnan kung gusto nilang tumulong. Nagliwanag ang mga mata ng kandila at sinabing, ito ay isang magandang ideya, ang lakas ng banal na hayop, kahit na may mali, maaari itong lumikas sa oras, at aayusin ko ito. Ngumiti si Emperor Ziggy, halos nakalimutan ko, ngayon ang 4 na Divine Beast ay nakipag-alyansa na rin sa atin. Ito ay salamat din sa Sword God. Dragon Valley at Insect Cave, pagkatapos ng lahat, ang mga coordinate ay napakalinaw, at sa lalong madaling panahon ay magagawa nating mag-imbestiga at maunawaan. Sa kabaligtaran, ito ay ang walang katapusang dagat, palagi kong nararamdaman na may mali. Ngunit ang lugar ay napakalawak na talagang may bitik. Nasa atin na ang paghahanap ng karayom sa isang dayami. Napabuntong hininga si Chu Yunyao. Ano, sa tingin ni Miss Chu, ano ang sadyang itinatago ng Devil King na si Jelos? Ang mga mata ni Chu Yunyao ay kumikislap, Jeros, ang taong ito ay tila pala kaibigan at prangka, ngunit siya ay may malalim na pag-iisip. Kung ang walang katapusang dagat ay wala talaga kahit na ito ay magalang, ito ay darating upang itanong sa amin kung kailangan namin ng tulong at palayain ito. Ngunit kamakailan lamang ay naglaho ito, napakatahimik, kahit na malapit na ang wakas, ito ay tila matatag na nakaupo sa Daoyute. Sabi mo, ang kasalukuyang pagtatanghal ay tila hindi naaayon sa ugali ni Jelos, lagi itong sinusundan ng hangin at tumatawa sa langit. Tinatawag na magkapatid, bumalik ang emperador sa tao. Napabuntong hininga si Chu Yunyao, President Emperor, gawin mo ang iyong trabaho, babantayan ko ang mga bagay na ito. Tumango ang emperador, salamat sa iyong pagsusumikap. Pagkaalis ng emperador, tinawagan ni Chu Yunyao ang komunikasyon kay Hongmeng.
Ate Yunyao, anong problema ng kapatid ko? Naroon ang mabait na boses ni Xiao Wang. Ano ang sitwasyon sa Hongming ngayon? Tanong ni Chu Yunyao. Gamit ang mga hindi pinangalanang nauna, ngayon ang mga pangunahing bitek ay kontrolado na, kami ay nag-oorganisa ng mga tao upang mabilis na mag-inject ng Chaos Antibodies. Nga pala, ang ganda ng Starfire Armor na pinadala mo, gusto ko talagang magpasalamat sa iyo. Kung kinakailangan, ang aming mga monghe ng Hongmeng ay maaaring pumunta sa iyong panig upang suportahan, sabi ni Xiao Wang. Sinabi ni Chu Yunyao, hindi ito kailangan ng mga monghe sa ngayon, ang Hongmeng ay malawak, at sa malaot madali ay magkakaroon ng kakulangan ng lakas tao, ngunit gusto kong humiram ng isang tao mula sa iyo. Sino? Abyss. Sa malawak na dark blue tone space, may iba't ibang sea creature at demon, abala sa pagmamadali. Sa saradong isolation chamber, isang nilalang na may madilim na gininto ang liwanag sa buong katawan, tulad ng isang itim na starfish, ay itinaas sa isang tangke ng tubig. Ang starfish na nilalang na ito ay tinusok ng iba't ibang bahagi ng metal, at ang mga tubo ay konektado sa mga kagamitan sa labas. Ang mga agos ng kuryente ay dinala sa katawan ng nilalang, Zizzizi. Gatlang M. Na kuryente ang nilalang, namilipit sa sakit, na convulse, at parang nagsusumamo ang mga pagsabog ng, uo. Pagkatapos ng ilang pagpapahirap, isang gintong halo ang dumaan sa starfish, at isang maitim na gininto ang bola ang nahulog mula sa isang bibig sa gitna. Mabilis na kinuha ng demonyong gumagawa sa eksena ang bola at pinunasan ito. Ang kanyang Royal Highness, sa wakas ay gumawa ng isa pa. Ang nangungunang siyentipikong pananaliksik na dalubhasa sa demonyo ay nambobola at iniabot ang bola kay Jerose. Sa isang king chair sa laboratorio, nagniningning ang mga mata ni Jerose, at mabilis na kinuha ng malaking kamay ang bola. Walang pag-aalinlangan, nilunok nito ang bola sa isang kagat. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buong katawan ni Jerose ay kumikislap na may gininto ang liwanag, at maging ang kanyang balat ay bahagyang nahayag ng isang metal na halo. Pinisil nito ang kanyang kamao at ipinakita ang isang nakabubusog at nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha, ngunit pagkatapos ay muling naging malungkot ang kanyang mukha. Endong, tinatanong ka ng haring ito, bakit sa pagkakataong ito, inabot ng 2 buong araw para makagawa ng isa? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Makakagawa ka ba ng ilang barya kada araw? Medyo irritable ang tono ni Jelos. Nang inag ang demonyong iskolar na sinuwang at ibinaba ang kanyang ulo upang ipaliwanag, kamahalan, ang mga mahahalagang palatandaan ng halimaw na ito sa ilalim ng lupa ay napakahina na, at hindi namin alam kung paano ito gagamutan at pakainin. Ngayon ay maaari lamang nating pasiglahin ito sa pamamagitan ng puwersa. Hayaan itong makagawa ng kristal na enerhiya na ito, ngunit maaari itong mamatay anumang oras. Basura. Isang malaking kamay ni Jelos ang direktang kinurot ang buong katawan ni Huang at itinaas ito. Ang haring ito ay nagbigay sa iyo ng pinakamahalagang yaman ng walang katapusang dagat. Ngunit hindi mo kayang pakainin ng ganoong kaliit na bagay. Tanong ni Jerose. Walang dugo at nanginginig ang mukha ni Endong, His Royal Highness. This is an underworld creature after all, and we have no experience. Talaga. Baka masyado ng luma ang utak mo para pamunuan ang scientific research team ko sa Second Kingdom. Nang makita iyon, dudurugin na ng kamay ni Jello si Huang, at isang boses ng babae ang nagmamadaling humikayat sa kanya. His Royal Highness. This is Mr. Huang, you can't kill it. Si Delphi ay nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan, ay nilalayan ang isang braso ni Jerose, at nag-aalalang sinabi, si Mr. Huang ay puno ng mga peach at plum, at kalahati ng mga mananaliksik sa walang katapusang dagat ay ito. Ang mag-aaral, ang pagpatay dito ay magpapalamig sa puso ng lahat ng mga mananaliksik. Bahagyang nanlambot ang mga mata ni Jellos, at binitawan niya si Huang. Nakiusap si Delphi para sa iyo, pakakawalan ka ng haring ito pansamantala, kailangan mong gumawa ng plano sa lalong madaling panahon, gusto ng haring ito ng mas maraming kristal na enerhiya. His Royal Highness, hindi naman sa ayaw naming gumawa ng kahit ano, talagang. Naisip na lamang ni Endong sa patuloy na pagpapaliwanag, nalaman niyang mamamatay tao na si Jerose, at sa sobrang takot ay hindi na siya nang ahas na magsalita pa, kaya't kailangan na niyang magretiro. Delphi, anong nangyayari sa labas? Tanong ni Jerose. Sa kasalukuyan, hindi dapat natuklasan ang mga bitek sa ating malalim na dagat, ngunit sa panig ni Chu Yunyao, hindi tiyak kung maniniwala sila o hindi. Nag-aalala si Delphi, His Royal Highness, magaling ba tayo? Ganito ang pakikitungo sa atin ng Sword God. Walang puot, bakit itatago ito sa kanila? Ang Sword God ay nasa itaas, mababa ang tingin niya sa atin, at natural na walang puot, ngunit sa palagay mo ba ay talagang ituturing tayong mga demonyo ng mga taong iyon sa Hongmeng? Kapag nahalo sa mga lahi ng tao na ito, maaga o huli, sila ay gagamitin at ipagkakanulo nila, at sa huli, ang mga demonyo ng walang katapusang dagat ay magiging mga alipin ng sangkatauhan. Malamig na sinabi ni Jellos, kung mayroon kang sapat na kapangyarihan, makakaligtas ka ba sa kapahamakan na ito? Ngunit, ang bagay na iyon ay lumabas sa lamat at inaresto, at hindi ko alam kung ano iyon. Kamahalan, ang pagkuha ng mga kristal na ginawa nito ng ganito ay masyadong mapanganib. Delphi, anong nangyari sa iyo? May kayamanan ang haring ito. Masyado ka bang hindi nasisiyahan?
Hindi ba't dahil ang paglilinang ng hari ay pinahusay ng 1,000 milya pagkatapos kunin ang kristal, at gusto niyang subukan ang ilan dito? Tanong ni Jelos na may masamang tingin. Kabanata 3863 Magpabata. Parang namutla si Delphi, Your Highness. Bakit sa tingin mo? Matagal na kitang sinusundan, at inialay ko ang lahat sa ikalawang kaharian. Kahit gaano pa kalakas ang Sword God, hindi ko natitinag ang loyalty ko. Paano mo? Haha. Akala mo talaga na malakas ang Sword God, at parang naisipan mo ring sumilong sa Sword God. Ngumisi si Jeros. Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Shut up. Galit na galit si Jelos, makinig ka sa akin. Ang hitsura nitong kayamanan sa walang katapusang dagat ay regalo mula sa langit, at muling babangon ang haring ito, malapit na. Kung tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan, huwag mong sisihin ang haring ito sa pagiging bastos mo. Kamahalan, sinabi mo sa iyong sarili na walang mga shortcut sa paglilinang, tanging pagsusumikap na naipon sa paglipas ng panahon. Hindi ka ba talaga nagdududa? Ang pinagmula ng bagay na ito ay hindi alam, at ito ay nagbubunga ng ang pagkikristal na lumalabas ay makapagpapaunlad sa iyo. May side effects ba ito? Nag-aalala ako sa iyo. Bago pa matapos magsalita si Delphi, sinampal ito ni Jeros ng isang sampal. Bitik. Diretsyong sinampal ni Jelos si Delphi sa lupa. Natigilan si Delphi, at tumingin sa Demon King na pinagsilbihan niya na may pulang mata. Sa loob ng 10,000 taon, hindi siya sinaktan ng ganito ni Jeros kahit paminsan-minsan ay pinagsasabihan siya nito. Tila napansin ni Jeros na tila humahampas siya ng malakas, at ang mga mata ay nagpapakita ng dampi ng pagpupumiglas. Kamahalan, hindi mo ba ako kayang pakinggan ngayon? Malungkot na ngumiti si Delphi, hindi ka pa rin naniniwala sa akin, siguradong naapektuhan ka ng bagay na iyon, kaya nagbago ka pa ng ugali. Ikaw pala. Mataimtim na sinabi ni Jeros, dahil sa pag-usbong ng sangkatauhan at pag-usbong ni Hongmeng, nararamdaman ninyong lahat na ang haring ito ay maaari lamang maging mapagpakumbaba at mamuhay sa ilalim ng proteksyon ng espada. Diyos! Hindi mo ito tatanungin ngayon, nasa iyong mga mata lamang ang Sword God. Hindi, umiling si Delphi. Kinagat ni Jelos ang kanyang mga ngipin at sinabi, ang haring ito ay nagtiis ng kahihiyan at pasanin, at naghihintay ng ganoong pagkakataon. Ang sinumang hamarang sa akin ay magiging kaaway ng haring ito. Namumula ang mga mata ni Delphi, at kagat-kagat lang ang labi niya. Kasabay nito, sa isang closed experimental cabin sa di kalayuan. Ang mahinang itim na isdang bituin, na may malabong gininto ang halo, ay kumikislap at lumabo. Dapat dumating ito, maaga o huli. Sa wormhole, nakaramdam ng pamimilit ang babaeng uod na si Gretney at mabilis na nilapitan, nagpakawala ng bahagyang buntong hininga. Isang asol na kulog at kidlat ang bumagsak sa hangin, at ito ay ang puting tigre ng mythical beast na si Baiho. Nakita ni Baiyan ang tanawin ng kuwebo ng insekto sa kanyang harapan, at ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagdududa. Sa harap nito ay isang bitek sa kailaliman, ang Yinchi ay patuloy na kumakalat, at ang mga multo at mga hayop ay patuloy na gumagapang palabas dito. At sa katawan ng babaeng uod, mayroong hindi mabilang na mga itlog ng uod, na lahat ay talagang sumisipsip sa pinakawalan na Yinchi. Naramdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya sa mga itlog ng bulate na iyon, naramdaman ni Baiyu ang isang mapanganib na aura. Demon King Gretney, anong nangyayari? Kamahalan Baiya, ang haring ito ay naglilinang lamang ng hukbo ng Zerg, kaya huwag kang magtaka. Bakit hindi ko alam na ang iyong Zerg ay maaaring magparami sa napakalaking sukat? Baiya squintang, at saka, bakit hindi mo pigilan ang mga ghost beast na ito sa pagsalakay? Ngumiti si Gretney at sinabi, tulad ng nakikita ng iyong kamahalan, ang ating Zerg, sa pamamagitan ng pagsipsip ng Yinchi, ay natutunaw ang mga bagay na ito nang hindi lumalaban. Yinchi. Hindi tama ang nakikita ko, na-absorb mo lang ang Yinchi, ngunit ang mga multo at mga hayop ay patuloy pa rin sa pagbaha, tila wala kang pakialam, sabi ni Baiyan na nakakunot ang noo. Masyado nang nag-aalala ang iyong kamahalan, ngunit hindi pa ito ang panahon, alam mo rin na ang haring ito ay matanda na at mahina na, at kailangan pang magpalaki ng mga anak bago tayo makalaban. Gretney, sa tingin mo ba ay tanga ang aking angkan ng White Tiger? Ang mga multo at hayop na ito ay mamamatay kapag nakakita sila ng buhay sa mundo. Paano mo Zerg mamuhay ng magkakasuwato sa halip? Ngumisi si Baiyan. Dahil hindi ka tapat, sasabihin ko sa Patriarch ang totoo. Kung hindi mo bantayan ang lamat na ito, kami, ang White Tiger Clan, ay nagbabantay para sa iyo. Pagkasabi nun, sinampal ito ni Baiyu gamit ang isang paa, at 12-12 ng asol na baliw na kulog ang naging mabibigat na kanya ng kulog, tumpak na tinamaan ang mga multo at hayop na sinusubukang kabguban. Ang mga itlog ng uod ay hinihigop. Nang makita ito, mas nakaramdam ng hindi komportable si Baiyu, at inikat ang kanyang ulo at naging liwanag ng kulog para umalis. Pero, nang siya ay aalis na, isang malaking bilang ng lumilipad na Zerg ang lumitaw ng makapal mula sa kadiliman. Ang mga mata ng mga Zerg na ito ay kumikinang. Sumabog ang orange-red evil light nang hindi hinintay na mag-react si Baiyan. Boom boom boom. Daan-daang lumilipad na insekto sa pagtambang ay gumawa ng sunod-sunod na pagsabog, ang lakas ng mga pagsabog, na naglalaman ng lubhang kinakaing unti-unti na Yinchi. Kahit na si Baiyan ay hindi natatakot sa sinumang Zerg, ngunit napakaraming pag-atake ng pagpapakamatay ng The Zerg, agad na nasugatan.
Gretne, how dare you plot against me? Si Baiya ay umungal, isang tigre ang umungal, at naglabas ng isang bilog ng magnetic storms. Tulad ng lalapit na ang ikalawang alon ng lumilipad na mga insekto, nasunog ito mula sa hangin at sumabog sa dikalayuan. Gayunpaman, isang napakalaking paa ng insekto na may hindi maihahambing na talam, tulad ng isang anghiganteng espiritong espada ay bumaba at marahas na hinampas ang likod ng tigre ni Baiya. Ang gulugod ni Baiya ay direktang naputol, at bumulwak siya ng isang subo ng dugo ng tigre. Si Gretne na mismo ang gumamit ng isa sa kanyang daan-daang worm fit. Pisikal na pinatay si Baiya. Hindi makapaniwala si Baiya, paanong naging napakabilis ng matandang sinaunang babaeng insekto. Anong meron? White Tiger. Ang iyong pamilya, hindi ba sila kilala sa kanilang bilis? Bakas sa tono ni Gretne ang pagmamayabang at pagbibiro pagkatapos magtaas ng kilay. Hindi mo ba matatakasan kahit isang matandang surot na tulad ng haring ito? Halos maputol ang katawan ni Baiyan, at samuka siya ng dugo. Bago pa makabawi, nasaksak na naman si Gretne. Ang mga daliri ng paa ay parang bakal na kutsilyo, walang awang tumutusok sa buong katawan ni Baiyan. Umuungol. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ni Baiyan. Binuksan ni Gretne ang kanyang maitim na bibig na puno ng nakakaagnas na likido, kinuha si Baiya kasama ang kanyang katawan at espiritu, at kinain ito ng sabay. Nagpakawala ng nasisiyahang boses si Gretne. Ilang taon na ang lumipas, at sa wakas, matitikman ko na muli ang lasa ng pamilya ng hayop. Isang multo na may pulang dugo ang nagbigay ng masasamang ngiti. Ang pagbawi sa batang inang uod ay talagang pambihira. Itong mga batang mythical beast, natatakot akong nakalimutan na nila, ang takot na madami na noong sinaunang panahon. Mapagpakumbaba na sinabi ni Gretne, ito ang lahat salamat sa biyaya ng Panginoong Caesar, lahat ay para sa Protoss. Si Lord Caesar ay may buhay, upang maiwasan ang mahabang gabi, upang mapabilis ang plano ng pag-aani ng kaluluwa sa mundo, ang iyong hukbo ng Zerg ay maaaring umalis. Oo. Sumang-ayon si Gretne, sa susunod na segundo, ang hindi mabilang na mga itlog ng insekto sa buong katawan nito ay napisa ng isang bagong henerasyon ng lahi ng insekto na pinalusog lamang ng yin. Ang mga Zerg na ito ay malayo sa sapat, huwag kalimutan, kapag ang banal na hayop na si Baiho ay namatay, ikaw ay tiyak na matatamaan. Lam, huwag kang mag-alala, gusto ko lang na ibaling nila ang kanilang atensyon sa akin. Sa gilid. Nakalimutan mo, binigyan ba kita ng impormasyon tungkol sa walang katapusang dagat, Jeros? Nakangiting sinabi ni Lam, ibig mong sabihin, ang hari ng panibugho ay magiging tulong din natin. Ang paninibugho ni Jeros ang pinagmumulan ng lakas, ngunit ito rin ang nakamamatay na kapintasan nito. Ang kapangyarihan at hukbo ng hari ng panibugho ay higit na nakahihigit sa ating Zerg, hanggat ito ay naging isang sanglan ng ating angkan, kung may apoy sa likuran, ang sangkatauhan ay tiyak na magugulo. Sabi ni Cordero ng may kasiyahan, kung gayon ay maghihintay kami sa iyong mabuting balita. Mangyaring makatiyak, Panginoong Caesar, sa loob ng ilang araw, ang Underworld ay makakakuha ng hindi mabilang na mga sariwang kaluluwa. Kabanata 3864 na Diyos at Monghe. Kyushu, ang punong tanggapan ng Human Alliance. Patriarch Baizon, ano ang sinabi mo? Patay na si Baiyan. Si Chu Yunyao ay nakatayo sa punong tanggapan, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Mula sa Communication Jade Talisman, naroon ang mahina at galit na boses ni Baizon, si Gretna, may mali talaga sa matandang babaeng bog na ito, kung hindi dahil sa tulong ng Underworld, hinding-hindi nito mapapatay si Baizon. Ako ay pabaya. Akala ko ang iyong mga gawa-gawa na hayop ay dapat na maayos kapag sila ay dumaan, sabi ni Chu Yunyao na nakakunot ang noo. Hindi kailangang sisihin ni Miss Chu ang kanyang sarili, mangyayari ang ganitong uri ng aksidente, at hindi ito inaasahan ng Patriarch. Sinabi ni Baizon, agad kong kukunin ang angkan ng White Tiger at sisirain ang matandang babaeng bog na iyon. Hintayin mo lang ang aming magandang balita. Nang marinig ito ni Chu Yunyao, mabilis niyang hinikayat, Patriarch Baizon, dapat nating talakayin ang bagay na ito mula sa pangmatagalang perspektibo. Gusto ba nating lunukan ng ating Baiho clan ang ating mga boses? Galit na sinabi ni Baizon, ang Zerg lang, kahit na magkaroon tayo ng mga demonyo at baluktot na salita. Sa tulong ng clan, maaari pa ba akong maging Shenlong clan? Ang paghihiganting ito ay ipaghihiganti. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, at pagkatapos ay nagsabi, talagang makatwiran ang sinabi ng Patriarch, ngunit. Sa totoo lang, may digmaan sa Kyushu ngayon. Huwag mag-alala, maaari bang magpadala ang White Tiger clan ng isa o dalawang tao para tumulong? Alam mo rin yun dahil marami tayong tao at wala ang Sword God, kaya. Narinig ni Baizon ang mga salita at tumawa, haha, kaya Miss Chu nag-aalala ka ba na hindi ka masuportahan ng aking angkan? Isa lang si Gretna, at personal na kukunin ng clan chief. Hahayaan ko si Bai Kai na dalhin ang natitirang clan sa Kyushu, ano ang kailangan mo, Chu please magsalita ka, miss. Ngumiti si Chu Yunyao, napakakatulong talaga, salamat Baizon Patriarch. Ang aking Baiho clan at Sword God ay mabubuting kapatid, at ngayon ay may malaking sakuna, bakit hindi tumulong? Bai nakakapanibago ang laban. Pagkatapos ng komunikasyon, Jiang. Sa gilid ay mukhang kaoy na hinala. Mrs. Chu, kahit na maraming mga bitek sa ating Human Alliance, hindi pa tayo umabot sa punto na kailangan natin ng tulong ng White Tiger clan, tama ba?
Hindi na kailangan, mahinang sabi ni Chu Yunyao, gayunpaman, ito ay mas mabuti kaysa panuurin ang White Tiger Clan at mag-adventure. Hayaan mo akong mamatay. Nagulat si Jiang Ye, at biglang nagsabi, sinasadya mong sinabi iyon. Ang matandang puting tigre na ito ay kumakain ng mahina kaysa mahirap, at may mapagmataas na ugali at magandang mukha. Sinubukan kong hikayatin siya, ngunit ito ay magiging kontraproduktibo lamang. Mas mabuting magpakita ng kahinaan at humingi ng tulong sa kanilang pamilya. Kung mas sinasabi ko ito, kailangan lang nito ng isa o dalawang puting tigre, at tiyak na magpapadala ito ng higit pa. Ngayon, ito ay tumatakbo sa Gretney ng mag-isa, kahit na ito ay totoo. Kapag ito ay nakatagpo ng panganib, higit sa lahat ay mamamatay ito ng mag-isa. Jiang. Narinig ang malamig na pawis, Mrs. Chu ay napakatalino. Patriarch Baizon, talagang pinisil mo ito hanggang sa mamatay. Umiling si Chu Yunyao, ito ay isang pamilya kong tutuusin. Paano ako magiging napakadaling kalkulahin? Kung gayon ito ay, alam din ni Baizon sa kanyang puso na kung hindi siya maghihiganti para kay Baiyan, tiyak na hindi makumbinsi ang kanyang angkan. Kailangan din ito ng dahilan para gawin itong pareho para makahinga, mapatahimik ang angkan, at maprotektahan ang puting tigre clan sa parehong oras. Kung bibigyan ko ito ng ganoong hakbang, kahit na alam nitong nagsinungaling ako dito, tatanggapin ito, pagkatapos ng lahat, para din ako sa kanila, sabi ni Chu Yunyao. Jiang. Natigilan sandali, napalunok, at sa wakas ay nagbigay ng thumbs up, sa huli, si Mrs. Chu ang nakakaunawa sa puso ng tigre. Okay, huwag kang mambola sa oras na ito, ikaw pa rin. Isa rin itong strategic level, at magaling ito sa depensa. Pumunta ka, ang iyong bayan, ang frontline ng larangan ng digmaan, kung saan mo kailangan. Sa ilalim ng mga kalagayan ng pagprotekta sa iyong sarili, gaano kalaki ang iyong maiipon? Sabi ni Chu Yunyao. Na may tuwid na mukha, malakas na nangako si Jiang Ye, oo. Ang lakas ng loob ng kontrabida ay nasa lupa, ngunit para din sa Diyos ng Espada at kay Madam Chu. Umalis ka rito, Jiang. Ngumiti si Sam, at saka nag-aatubili na naglakad papunta sa transmission room. Nakita ni Patricia, na nakatayo sa di kalayuan, ang eksenang ito na may pagpupumigla sa kanyang mga mata. Yunyao, sa tingin ko, bumalik ka, sabi ni Chu Yunyao. Ano? Kahit nakasal ka sa Human Alliance, hindi ito nangangahulugan na ikaw ay diborsyado mula sa Protoss. Sinabi ni Chu Yunyao, narito ka, at ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay karaniwan lamang, ngunit kapag bumalik ka sa Protoss, maaari itong magpalakas ng moral. Namula si Patricia sa galit, kailangan mo bang maging prangka? Hindi ba? Hindi talaga kita matutulungan, napabuntong hininga si Patricia at ngumiti ng maluwag, kung gayon ay aalis na ako, huwag mo akong isipin. Masyado kang nag-iisip, ang kaharian ng langit, ang kaharian ng Aragon. Sa isang kanyan, lumitaw ang isang madilim na bitek, na naging sanhi ng pagkataranta sa buong bansang Budista. Sa kabutihang palad, sa bansang Budista, ang isang malaking bilang ng mga Buddhist Dharma na ginagawa ng mga Diyos ay puno ng pagkalalaki at kamahalan, at ang mga ito ay napakabisa sa pagharap sa mga kasamaang ito sa ilalim ng mundo. Mabilis na pinalibutan ng mga monghe ng kaharian ang lugar at hinarangan ito ng isang mahusay na pormasayon ng Budismo. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal at sumabog ang ilang dagwang multo at hayop. Ang mga tubig ng dugo na ito ay malakas na kinakaing unti-unti, na nagdudulot ng malaking pinsala sa mga monghe. At natuklasan ng isang grupo ng mga monghe na hanggat umiinom sila ng tubig ng dugo sa bibig, hindi na sila masasaktan ng tubig ng dugo. Gayunpaman, ang sorpresa na ito ay naging isang bangungot. Pagkatapos inumin ng dugo, ang mga monghe ay nagsimulang mawala ng pag-iisip at sinalakay ang kanilang sariling mga tao. Ang natitirang dalawa sa apat na dakilang Vajra, si UK at Mora, ay sunod-sunod na dumating kasama ang mga kilalang monghe sa sekta. Matapos ay latag ang King Kong Demon Array, sa wakas ay nakontrol na ang crack area na ito. Ang mga bilog ng ginintuang ripples, na may katwiran ng marangal na sekta ng Budista, ay tinataka ng lahat ng mga multo sa underworld. Kahit na sumasabog pa rin ang madugong Ghost Beast, sa pagkakataong ito, nabigo itong makalusot sa Demon Subduong Formation. Sa pagkakita na ang sitwasyon ay pansamantalang nasa ilalim ng kontrol, gayunpaman, bilang pinuno ng kaharian ng Aragon, ang monghe ay isang puso, at ang pagkaantala sa pagdating ay naging dahilan upang hindi nasiyahan ng mga monghe. May kakulangan ng mga Master Mora, bakit late si Master Yixin? Oo, ang lamit na ito sa Ghost Gate ay nagbubukas ng higit sa isang araw, pumatay at nasugatan sa libu-libong monghe. Hindi ba alam ni Master Yixin na seryoso ang sitwasyon? Ang matikas na lalaki ay walang Vajra, ang kanyang mukha ay madilim, at binibigkas niya ang Dharma, ngunit hindi sumasagot. Nagtaas ng kilay ang mabangis na mukha na si Mora at nagsabi, isang monghe at umiwas sa galit at maling akala, narito ka para gamitin ang Buddha Dharma para alisin ang masasamang espiritu at iligtas ang mga kaluluwa ng mga patay. Kung darating o hindi si Master Yixin, ano ang kinalaman nito sa iyo? Matapos turuan ng isang grupo ng mga monghe, bagamat tumahimik sila, hindi pa rin sila nasisiyahan. Sa katunayan, mula nang ang kaharian ng Aragorn ay pinaghalo ng Diyos ng Espada at ang dalawang dakilang Vajra ay nabago, nawala ang dating kinang nito. Ang monghe ay single-minded, na parang ang kaluwalhatian ng nakaraan ay wala na, at siya ay napakaloki sa mga karaniwang araw.
Bilang karagdagan sa pamamahala ng mga gawain sa tahanan, siya ay nakatuon sa pag-aaral ng Budismo. Bagamat sinasabing ang kaharian ng Aragon ay mas maayos at matatag na ngayon kaysa noong panahong iyon, ang Budismo ay naisulong na gaya ng dati. Gayunpaman, maraming protos sa Budismo na nagtataguyod ng puwersa ay medyo kritikal sa tahimik na pag-iisa ngayon. Boom! Boom! Biglang, ang tunog ng pagguho ng lupa ay nagmula sa bitek. Kaagad pagkatapos, ang bitek ay napunit at pinalawak. Isang pares ng malalaking itim na kuko ang umakyat mula rito, at isa itong malaking multo na hindi pa nakikita. Ito, lalawak ba ang bitek na ito? Hindi maganda. Hindi na ito mapipigilan ng King Kong Demon Formation. Bago pa makapag-isip ang mga monghe, ang malalaking multo na ito ay naglunsad na ng pag-atake sa sarili na pagsira. Ang marahas na epekto ng pagsabog, na may hindi mabilang na eskarlata na dugo, ay lubhang napinsala sa isang malaking bilang ng mga monghe na malapit. Nagkaroon ng mga hiyawan sa eksena, at ang defensive circle na matagal nang hindi matatag ay muling nag-ambala. Inihagis ni UK ang isang itim na kasag sa kanyang katawan at pinrotektahan ang daan-daang monghe sa likuran niya. Hinawakan ni Moro ang malademonyong halo at kayamanan ng espiritu, isang malawak na pagwawalis, itinaas ang mga gintong alon at itinaboy ang mga alon ng dugo na ito pabalik. Sa isang banda, kailangan nilang ayusin ang magic circle, at sa kabilang banda, kailangan nilang harangan ang malalaking multo na patuloy na umaakyat. Magulo ang eksena. Sa sandaling ito, nagmamadaling dumating ang isang grupo ng mga monghe. Kabanata 3865 buhay ka talaga. Nandito na si Master Yixin. Nakaligtas na tayo. Tuwang-tuwa ang mga monghe nang makita nilang sa wakas ay lumitaw ang kanilang triple crown. Ngunit nang sila ay puno ng pag-asa, nakita nila si Yixin na nakipagtulungan sa isang grupo ng mga monghe, at nagwiwisik ng isang Buddhist na espiritual na kayamanan upang umatras mula sa Diablo. Nakita ng umaatres na watawat ng demonyo na malakas ang hangin at direktang tinakpan ang bitik. Kaagad pagkatapos, ang mga monghe na naghihintay sa templo na may isang puso ay nagsimulang gumamit ng kanilang paglilinang upang pilitin na harangan ang mga pag-atake ng mga multo at hayop. Kahit na ang sitwasyon ay pansamantalang nasa ilalim ng kontrol, isang grupo ng mga monghe ang puno ng pagkabigo. Paano ito? Bakit kailangan mong humiram ng mga kamay ng ibang monghe habang umaatres mula sa bandila ng demonyo? Sa kanilang opinyon, kahit na gusto mong gamitin ang espiritual na kayamanan, maaari mong gamitin ang iyong sariling lakas, bakit kailangan mong hiramin ang paglilinang ng iba? Sa katunayan, sa maliit na labanang ito, hindi na kailangan ng isang tao ang lingbao. Hindi kaya nilabanan ni Master Yixin ang Chaos Antibody. Kaya hindi siya naglakas loob na lumapit. Huwag nating sabihin kung natama niya ang antibody o hindi, hindi basta-basta kayang tanggapin ni Master Yixin ang ganitong uri ng pamimilit. Pwede bang peke, tama? Palagi kong nararamdaman na ang kasalukuyang One Mind Monk ay hindi na katulad ng dati. Matagal nang inilipat ang chismis, totoo kaya ito? Nagkaroon ng mga pagsabog ng mga pagdududa sa mga monghe, at ang eksena ay lumalago. Tumahimik ka, Hyo. Na matagal nang nanahimik, ay nagsabi sa oras na ito, ginugol ni Master Yixin ang kanyang buong buhay sa kaharian ng Budista sa mahabang panahon, at hindi ka nagpapasalamat. Ano ang layunin ng paninirang puri sa mga Diyos at monghe dito? Kung sino man ang manggahas na maging walang galang sa amo sa ilalim ng sektang ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Parang Vajra si Mora. Nakinig ang mga monghe, at bagamat medyo naguguluhan sila, hindi sila nang ahas na magduda dito nang makita nilang iginagalang ng dalawang dakilang hari ang isa't isa. Kung tutusin, kung peke si Yixin, ang iginagalang na King Kong, hindi na kailangang maging masunurin. Ang Protoss ay talagang tatanda, at ang lakas ay talagang bababa. Ang dahilan na ito ay makatwiran. Higit pa rito, karamihan sa mga monghe ay hindi pa nakikitang kumilos si Yixin, at hindi nila masyadong makita kung bakit sila pumunta. Nagkunwaring tahimik na monghe, tumingin siya kay UK at Moro nang may pasasalamat. Hindi mo kami kailangang pasalamatan, kung hindi mo ito pinigilan, natatakot ako na hindi tayo bibigyan ng Sword God ng masarap na prutas na makakain, sabi ni UK. Kahit sino ka man, talagang nakagawa ka ng malaking kontribusyon sa bansa ng Buddha, sabi ni Mora. Bahagyang ngumiti si Monk Buyo, at nahulog ang isang bato sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling ito, isang butas ang biglang napunit sa umaatres na demonyo. Paano ito posible? Nagulat si UK at Moro. Nakita ko ang isang eskarlata na matulis na kuko na pilit na kinakasira ang kayamanan ng espiritu. Gumapang palabas sa dilim ang bahid ng dugo na kahindik-hindik na hayop at minisyon ang mga monghe. Masamang multo, bumalik ka sa impyerno. Ibinagsak ni Moro ang Vajra at dinurog ang maltong hayop. Ngunit ang dugong tumalsik ay nagdulot din ng ilang sugat sa kanyang katawan. Nang makitang maging si King Kong ay nasugatan, isang grupo ng mga monghe ang namutla sa takot. Ngunit ang pagtagas ng bahay ay nangyayari sa pagulan magdamag. Bago pa mapalakas ng mga monghe ang Vajra Demon Array, isang hamang na tunog ang maririnig sa di kalayuan. Tingnan mo, ano iyon? Mga insekto. Sa pagsabog ng mga tandang, may mga siksikan, kakaibang hugis na lumilipad na mga insekto, nang aapi na parang itim na ulap mula sa malayo. Ang hiningang ibinubuhos ng mga lumilipad na insektong ito ay walang pinagkaiba sa Yin-Chi na yun. Paanong posible? Mayroon bang iba pang mga lamet? Hindi ba mga masasamang mukha ang mga bubuyog? Zerg. Hindi ba subordinate ni Gretna ang Zerg?
Babagsak na ba ang ika-6 na kaharian? Nataranta ang libu-libong monghe, ang Fisher Ghost Beast sa ibaba, at ang malawak na hukbo ng Zerg sa itaas, ito ay isang dead end. Ngunit sa sandaling ito, si Monk Buyo ang nanguna at sumugod sa grupo ng mga bubuyog na masama ang mukha. Master Yixen. Nakita ko na ang monghe na si Wuyo ay naglabas ng isang Buddhist Echo Shield, na biglang hamarang sa harap ng grupo ng mga masasamang mukha na mga bubuyog. Gayunpaman, ang bloke na ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Ang masamang mukha na bubuyog ay tila napalakas, hamampos ng marahas, umikot sa paligid, at mabilis na pinalibutan ang tahimik na monghe. Nang makita na ang One Mind Monk ay napapaligiran ng grupong ito ng masamang mukha na mga bubuyog, ang mga monghe ay natigilan, at marami pa nga ang napaluha. Dati ay ayaw ko sa kawalan ng lakas ni Yixen noon pero ano? Hindi bababa sa isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa kaharian ng Aragon. Matapos magulat sina Yuk at Moro ay agad silang sumugod. Sa tunog ng busina ni Buddha, napaatras ni Mora ang isang grupo ng mga bubuyog na masama ang mukha. Si Monk Buyo ay natatakpan ng mga galos sa oras na ito, at kung hindi dahil sa Chaos Antibody, ang kanyang buhay ay nasa panganib. Ayaw mo talagang mamatay, sabi ni Moro na may komplikadong ekspresyon. Mapait na ngumiti si Monk Buyo, at nagsabi, hindi ako pupunta sa impyerno, sino ang mapupunta sa impyerno? Sa pagtaas ng moral ng Monk Buyo, muling nakipaglaban ang mga monghe laban sa Zerg. Ngunit napakaraming masasamang bubuyog, at dahil sa kanilang mahusay na lakas sa pakikipaglaban, hindi nila maalis ang mga ito ng sabay-sabay. Paano kayang angkinan ng mga Zerg na ito si Yin Shi? Ang ika-6 na kaharian ay tiyak na hindi isang panandaliang pag-abot. Hindi kaya maaaring ay teleport si Gretna. Nauubusan na ng gasolina ang babaeng insekto, bakit kaya mo ba ang gastos sa teleportation? Nang makitang parami ng parami ang mga nasawi, nagkaroon ng malalakas na ingay sa paligid ng bitek. Bumukas ang lupa, at daan-daang pangit, walang mata na burrowing worm ang nagbuga ng acidic dark liquid sa hangin. May Zerg sa ilalim ng lupa. Nakakainis. Baka si Gretna ang nagtaksil sa mundo. Ang inang uod ay isang dayuhan sa mga demonyo, natatakot ako na hindi ito nanggaling sa underworld. Ngunit hanggang ngayon, gaano man kagalit ang mga monghe, isa lang ang paraan para lumaban hanggang kamatayan. Sa panunood ng parami ng paraming monghe na nahuhulog at nabubulok sa likido, mayroon lamang kawalan ng pag-asa sa puso ng mga monghe. Sina Yuki at Mora ay nabalot din ng dugo, at nang makita nila ang pagkamatay ng kanilang alagad, ang kanilang mga mata ay puno ng ayaw, ngunit sila ay walang magawa. Libalib-adi, hula ko hadi, bigla. Mula sa malayo hanggang sa malapit, ang mga pagsabog ng mga Buddhist na mantra na puno ng kamahalan ng langit at lupa ay dumating. Sa paglabas ng mantra, ang misteryosong liwanag ng Buddha ay sunod-sunod na nagpapaliwanag sa mundo. Ang masasamang mukha ng mga bubuyog at mga burrowing na uod, at maging ang mga maltong hayop na umakyat, ay nasunog hanggang sa mamatay ng mga Buddha light na ito at naging itim na usok. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang buong sitwasyon sa larangan ng digmaan ay nabaligtad. Ang mantra ng 7 Buddha para paksain ang mga kasalanan. Ang narinig ng mga monghe ang pinanggalingan, at pagkatapos silang lahat ay nagpakita ng pagtataka. Dahil ang mantra na ito, bagamat maaari itong pumatay ng kasalanan, hindi kailanman naisip na mayroon itong ganoong kapangyarihan. Maliban na lang kung ang Buddhist practice ng dumating ay sapat na upang mabigla ang nakaraan. Si Yuki at Mora ay tumingin sa labas at nakita ang dalawang monghe na nakaabo na nakatayo sa malayo. Isang matandang monghe na may mabait na mukha, siya ang nanguna sa mantra ng pagpuksa ngayon lang. Ang isa pang monghe na tumulong sa gilid ay nakasuot ng Azure mask at hindi makita ang kanyang hitsura. Kaya lang, pamilyar sa kanya sina Yuki at Mora na kahit tingnan lang ang hubog ng katawan nito ay alam na niya ang pagkakakilanlan ng monghe. Monk Yixen, buhay ka pa ba talaga? May problema, Mora, naging mahirap para sa iyo, sabi ni Yixen sa pamamagitan ng voice transmission. Sina Yuki at Mora ay may magkahalong damdamin, at sa pagtingin sa matandang monghe sa tabi niya, sila ay kahanga-hanga at mausisa. Sa buong kaharian ng Aragon, hindi nila natagpuan ang pagkakaroon ng matandang monghe na ito. Kabanata 3866 na magkano ang makukuha mo? Sa oras na ito, ang monghe na si Wuyo ay lumapit sa dalawang monghe na may malubhang pinsala sa katawan. Master Lycan, Master Yixen, nandito na kayo, tila. Hindi talaga kayang bayaran ng munting monghe ang posisyon ng isang pari. Sabi ni Buyo na may kasamang A. Pilit ng ngiti. Kung hindi dahil sa malaking kapahamakan sa mundo, ang kaawa-awang monghe at nakababatang kapatid na lalaki ay hindi pumunta dito. Huwag kang magsalita ng kahit ano, maganda ang ginawa mo, nakangiting sabi ni Lu Chen. Amataba, totoo ang sinabi ng kapatid ko. Sa likod ng maskara ni Yixen, may ngiti din. Ang monghe na si Buyo ay nagsabi, mayroong 2 tao na dumating upang umupo sa bayan. Ang kaharian ng Aragorn ay sa wakas ay nailigtas. Ang aming 2 matandang buto ay makakapag-ingat lamang laban dito saglit. Sa pagtingin sa hukbo ng Zerg, malamang na mayroon na sa labas ng kuweba ng insekto. Isang malaking kaganapan. Kung gusto talaga natin ng kumpletong lunas, kailangan pa rin natin ng isang malakas na tao na kayang harapin ang inang uod na si Gretna. Ang ika-6 na kaharian, ang pugad ng uod. Pagdating ni Baizon, nakakaloka ang eksena sa harapan niya. Sa nakikita ng mata, may mga eggshell na nakatambak na parang hindi mabilang na bundok.
Hindi maisip ni Bison kung gaano karaming Zerg ang naririto, lumalabas sa kanilang mga shell. Ang nakakasama pa nito ay ang mga Zerg na ito ay nawala na. Patriarch Bison, ang haring ito ay matagal nang naghihintay. Isang elegante at malambing na boses ng babae ang dumating. Tumingin sa ibaba si Bison at nakakita ng misla na tea table sa gitna ng isang tumpok ng malalaking itlog ng insekto. Komportabling umiinom ng tsa ang isang batang babae sa court dress ng napakarilag na babae. Nang matukoy ito ni Bison ng mabuti, hindi siya makapaniwala. Gretney. May detect nito na hindi nagpapanggap na bata si Gretney, kundi ang vital function nito, na talagang napakabata. No wonder, mamamatay si Bayan dito. Kung ito ang inang uod sa kasagsagan nito, hindi dapat maliitin ang lakas nito. Ang pamilya ng puting tigre, ikaw lang ang nandito, ngunit hindi ito inaasahan ng haring ito, sabi ni Gretney. Para harapin ka, sapat na ang patriarch na ito. Nang walang sabi-sabi, hinampos ito ni Bison gamit ang isang paa, at bumagsak ang isang puting gintong kulog. Dir-diretsyong nabasag ang mesa ni Gretna, pero nasa kulog at kidlat, pero wala man lang nasira. Paano ito posible? Bakas sa mga mata ni Bison o ang pagkabigla. Walang imposible. Kung naroon pa ang mga ninuno ng iyong puting tigre clan, sasabihin nila sa iyo. Ang haring ito ay ipinanganak na may walang kapantay na elemental na pagtutol. Kung ang tubig, apoy, hangin at kulog na ito ay madaling makasakit sa haring ito, itong hari paano mo pinarami itong hindi mabilang na Zerg? Sa paglipas ng mga taon, tumanda na ang haring ito at hamina ang kanyang mga kakayahan. Hindi, gaano kakalakas. Ngumisi si Bison, uud lang. Walang hiya. Na may mapanlate na ekspresyon sa kanyang mukha, ang mga banal na hayop, ay nahahati din sa 3, 6, at 9 na kategorya. Ang tanging mga maaaring maging mortal na kaaway ng aming angkan ay ang Shenlong clan. Ang Panginoong nagsilang sa akin ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan, hindi ba't kayong mga pangalawang rate na divine beast? May isip. Ang katawan ni Bison ay puno ng platinum at kulog, at ang kapangyarihan ng Diyos ng kulog ay sumabog. Baliw. Kung gayon, hayaan ang patriarch na punitin ka, ang bog na ito. Ang lugar na ipinagbabawal ng Diyos. Umungol si Bison, at ang buong worm cave ay nahulog sa hanay ng pag-atake ng Shenlei. Ang hindi mabilang na mga banal na kulog ay patuloy na bumabagsak mula sa kawalan. Ngunit mahigpit na umupo si Gretney sa Daoyute, hinayaan ang kulog na bumagsak dito nang walang anumang pinsala. Nang makita ito, si Bison ay naging isang baliw na kulog at dumating sa harap ni Gretney sa isang iglap. May kuko ito ng tigre at sinampal ng malakas ang ulo ni Gretney. Ngunit sa isang kisap mata, hinarang talaga ni Gretney ang napakalaking kuko ng tigre gamit ang isang kamay. Sa mga mata ng malakas na kulog ni Bison, may dampi ng pagkabigla. Ano sa palagay mo, bakit gumamit ang haring ito ng anyo ng tao para makipaglaban sa iyo? Napansin ni Bison na hindi maganda ang sitwasyon, at outraged na siya, ngunit huli na. Halos sa isang iglap, bumalik si Gretna sa kanyang ina. Habang ito ay nagde-deform, si Bison ay biglang nabuklod sa katawan ng malaking surot dahil hindi siya nakatakas sa oras. Sa isang kisap mata, natahimik si Bison. Isang kakaibang ngiti ang pinakawala ni Gretney bilang kasiyahan. Patriarch Bison, hindi mo na kailangang magpumiglas pa, manatili ka lang sa katawan ng haring ito ng ilang sandali. Hindi magtatagal, wala kang mararamdaman, dapat kang makaramdam ng karangalan na mag-ambag ng iyong pagpapakain sa hukbo ng Zerg. Sayang, mas maganda kung marami pa. Sa sinabi nito, tumingin si Gretney sa kabilang panig ng kalawakan. Dapat ding sarado ang dulo ng kalawakan sa kalawakan, dagat. Mga kristal, bigyan mo pa ako ng mga kristal. Napaungol ng malakas si Jelos, na nanginginig sa katawan ng researcher na si Nuang. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Endong, His Royal Highness. Wala na talaga. Naubusan na ng mantika at natuyo ang starfish, mamamatay na. Walang pakialam ang haring ito. Kung mamatay man ito, makakahanap ka ng iba para sa haring ito. Pinalaki kayo ng haring ito, hindi para sa mga dahilan na ito. His Royal Highness, please give me 3 days, I will treat that creature. Maybe? Huwag mo nang hintayin na matapos si Endong, si Jelos ay may masamang tingin sa kanyang mukha, at diretsyong inalis ang ulo nito. Ang mga mananaliksik sa madla ay puno ng gulat at hiyawan. Puno ng panginginig ang mukha ni Jeros, at ang isang dosenang malalaking kamay ay nakaunat sa kanyang likuran, na nagwawalis na parang kidlat. Ang mga mananaliksik sa buong laboratorio ay lahat ay binugbog at damanak ang dugo. Basura, hindi na kailangang mabuhay. Bulong ni Jeros sa mahinang boses, mag-isang naglalakad patungo sa madilim na gininto ang starfish. Direkta nitong binasag ang isolation cabin at kinuha ang starfish mula sa tangke. Parang namamatay ang malabong starfish na nilalang na kumikiliti. Kristal. Ibigay mo sa akin ang kristal. Kung hindi, papatayin ka ng haring ito. Sa sandaling ito, isang kakaibang boses ang tumunog mula sa kaibuturan ng kaluluwa ni Jeros. Kaawa-awang Demon King, huli na para patayin ako ngayon. Natigilan si Jelos at tumingin sa paligid. WHO. Sinong nagsasalita? Ikaw. Magpanggap na multo at hindi nagpapakita sa haring ito. Pabirong sinabi ng boses, tingnan mo ang refleksyon sa tubig para sa iyong sarili. Kumunat ang noo ni Jeros at tumingin sa lababo. Nakakamangha. Nakita nito ang sarili nitong naaninag sa tubig, at nakangiti ito ng masama dito.
Natarante si Jeros at inihagis sa kamay niya ang starfish. Ngunit hindi nahulog ang isdang bituin, sa halip, direktang sinipsip mula sa hangin, direkta sa mukha ni Jeros. Ang limang galami ng starfish ay kumapit sa ulo ni Jeros, parang maskara, kumikinang sa madilim na gintong liwanag. Nanginginig ang buong katawan ni Jeros, at pagkatapos ay naramdaman ng buong demonyong kaluluwa na parang naayos ito ng hindi mabilang na mga pako. Sa harap nito, pumasok ito sa karagatan ng sarili nitong kamalayan, tumingin sa malayo, at nakakita ng ibang sarili. Ikaw, sino ka? Ako. Ngumisi ang isa pang Jeros, gusto mo lang akong patayin, pero tinanong mo ako kung sino ako. Nagulat si Jeros, ikaw ang halimaw na iyon. Paano ka, tumawa si Haishing, dapat mong tanungin ang iyong sarili. Kung hindi mo hiniling sa akin na hilingin ito, bakit ako naririto? Ano? Anong ibig mong sabihin? Napakagulo, at unti-unting nawawala ng kakayahang mag-isip. Kaawa-awang tao, bilang isang demonyo, hindi mo ba alam, magkano ang makukuha mo, kailangan mong ibigay. Kung gusto mo ang aking kapangyarihan, kailangan mong ibigay ito, ang iyong kaluluwa. Kabanata 3867 huli na ako. Umiling si Jeros sa sakit, hindi. Hindi. Isa kang reptilya. Paano mo malalamon ang kaluluwa ng demonyong ito? Jeros, ang pagseselos mo ang nagpapalusog sa akin at sinisira ka. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka mawawala, dahil papalitan kita at magiging bagong hari ng selos. Sa gitna ng kakaibang tawa, napaungol si Jeros sa sakit. Delphi, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Si Jeros, na bumagsak sa lupa, ay biglang tumawag ng tulong. Isang ulap ng likido ang lumitaw sa laboratorio, narinig ni Delphi ang paggalaw at nagmamadaling lumapit. Nang makita niya ang trahedya sa kanyang harapan, nakaramdam siya ng hininga. At nang makita niyang nabalot ng starfish ang ulo ni Jeros at nagpupumiglas sa sakit, walang pakialam si Delphi at nagmamadaling umakyat. Ang Delphi ay naglabas ng isang likidong paglilipat, direktang sumabog sa halimaw, at natuklasan ang maskara. His Royal Highness, ano ang nangyayari sa iyo? Duguan ang mga mata ni Jeros, at binigyan niya ng matalim na tingin si Delphi. Puno ng pagsisisi at kawalan ng kakayahan ng kanyang mga mata, I'm sorry, pagkatapos magsalita, hinimati si Jeros. Nakaraan. Nang inag ang katawan ni Delphi, at bumuhos ang mga luha na parang ulan, kamahalan. Kamahalan, gumising ka. Sa sandaling ito, biglang nagmulat ng mata si Jeros. Kanyang kamahalan. Nagulat na lang si Delphi, ngunit mabilis na napagtanto na may mali. Nagbago ang aura ni Jeros, naging sobrang madilim at madilim, na parang mula sa underworld. Kasabay nito, ang mga mata ni Jeros ay hindi na mayabang at nangingibabaw, ngunit malalim at malamig, na nagpapakilig sa mga tao. Ikaw ay tensyonado ni Delphi. Ngumisi si Jeros, pinahit ang kanyang leeg, isang matibay na braso, at diretsyong niyakap si Delphi sa kanyang mga bisig. Anong meron? Ikaw, hindi mo nakilala ang haring ito. Ngumiti ng masama si Jeros. Nagpupumiglas si Delphi, bitawan mo ako. Bitawan mo. Bakit mo gustong bumitaw? Hindi ba't lagi mong ninanais na maging asawa ng haring ito at reyna ng walang katapusang dagat? Nagulat si Delphi, saglit na lumabo ang kanyang malay. Tingnan mo, ang ganda-ganda mo, bakit hindi nalaman ng haring ito, bakit napaka-charming mo? Sabi ni Jeros, at hinalikan siya ng diretsyo. Si Delphi ay nag-iisip tungkol sa pagbuo ng kasal kay Jeros. Ito ang Diablo na sinasamba nito, ang kanyang paniniwala, ang kanyang hinahangaan. Gayunpaman, nang bumagsak sa kanyang mga labi ang halik na inaasam-asam niya sa loob ng 10,000 taon. Walang pangarap na natupad si Delphi, ginaw lang ang kanyang naramdaman. Nakakadiri. Nakagat ang labi ni Jeros, at kinailangan niyang bitawan si Delphi. Delphi, anong ginagawa mo? Puno ng luha si Delphi, hindi ka His Royal Highness, sino ka? Hindi ako si Jeros, sino pa ba ako? Tanong ni Jeros. Maaari mong diin ang iba, ngunit hindi ako. Binabalaan kita, umalis ka kaagad sa katawan ng kataas-taasang Jeros. Ngumisi si Jeros, paano kung tumanggi ang haring ito? Kung gayon huwag mo akong sisihin. Direktang inilunsad ng Delphi ang paglilipat ng likido, pinakilos ang likido sa Jeros, na nagbabalak na sumabog. Ngunit nang magsimula ako, nalaman kong nabigo ang paglipat ng likido. Isang asol na malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Jeros, at ngumisi siya, Delphi, sa palagay mo kaya mong suwayan ang haring ito. Natarante si Delphi, at nagmamadaling nagplanong lumipat at kumawala. Ngunit magiging likido na ang katawan nito nang muli itong naputol. Huwag kang mag-abala, kilalang-kilala mo ang haring ito, sa palagay mo ba ay maaaring ma-activate ang iyong paglilipat ng likido sa harap ng haring ito? Huwag kalimutan, ito ang walang katapusang dagat, at walang makakatalo sa haring ito dito. Suwayin ang haring ito, hari. Dalawang kamay ang ginamit ni Jeros para ikulong si Delphi. Gamit ang ikatlong kamay, hinaplos niya ang mukha ni Delphi. Ngayon, upang ipagdiwang ang muling pagsilang ng haring ito, opisyal na pinakasalan ka ng haring ito bilang reyna. Noon pa man ay gusto mong ailay ang iyong sarili sa haring ito, at pinahintulutan ito ng haring ito. Napagtanto ni Delphi kung ano ang susunod niyang gagawin, at hindi niya mapigilan. Mga matang puno ng kawalan ng pag-asa, sumisigaw. Bitiwan mo ako, bitawan mo, asshole.
Pero kahit anong hiyaw at pagmumura niya, mas lalo lang natawa si Jerose. Sa sandaling ito, isang banal na kulog na, boom, ang bumagsak sa laboratorio. Isang gray-faced figure, natisod at nadulas sa medyo nahihiyang paraan. WHO. Galit na tumingin sa kanya si Jelos nang maputol siya. Feng Xiaotian. Nang makita ang simpleng tao, si Delphi, na gusot, ay umiyak sa tuwa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mahahanap ni Feng Xiaotian ang lugar na ito. Oh, alis na ako. Nakita ni Feng Xiaotian ang eksena sa kanyang harapan, at mabilis na tumalikod, paumanhin, hindi ko sinasadyang abalahin ang iyong magagandang bagay. Huwag gumawa ng maliliit na ulat sa aking asawa. Feng Xiaotian, anong kalokohan ang sinasabi mo? Tulong. Ako. Sigaw ni Delphi. Maingat na tumalikod si Feng Xiaotian at tumingin ng malapitan. Hindi ikaw si Jerose. Sino ka? Ngumisi si Jerose, Feng Xiaotian, lumabag sa lihim na base ng haring ito, ikaw ay napakatapang. Pwede kang magpanggap na maging disente, hindi ako kakausapin ni Kuya Jerose ng ganyan. Hinawakan ni Feng Xiaotian ang kanyang baba at bamulong, medyo tumpak ang impormasyon ng lalaking iyon, at hindi pa rin ako naniniwala kapag sinabi niyang baka may kontrol ka. Huwag mong sabihin ang lamat, nandito pa rin ang Overlord para pilitin ang busog, talagang hindi ito ang ginawa ni Jerose. Pero Delphi, hindi ba balyena ka? Bumalik ka sa katawan, hindi pwede, Feng Xiaotian, tumahimik ka. Anong ginagawa mo dito? Walang imik si Delphi. Nahihiyang ngumiti si Feng Xiaotian, halos nakalimutan ko, pumunta ako para tingnan ang sitwasyon, narinig ko na may nangyari sa iyo dito, parang late na ako. Ngumiti siya at sinabing, gusto lang subukan ng haring ito, ang bagong kapangyarihan. Bago pa siya matapos magsalita, nataman na ng isang braso ni Jello si Feng Xiaotian na kasing bilis ng kidlat. Agad na naging malaki ang braso, at isang mabigat na kamao na may maitim na enerhiya, agad na nagpabagsak kay Feng Xiaotian sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Delphi, ang kapangyarihang ito ay talagang mas malakas kaysa sa mga naunang Jellos na ito, bagamat nadagdagan ng mga epekto ng mga kristal na ito. Jerose by a lot, you sneak attack. Hindi ka nagsasalita tungkol sa martial arts. Nabasag ni Feng Xiaotian ang ilang patong ng halwang metal, bumangon mula sa mga guho, at iniluwa ang isang subo ng seaweed. Sa pagkakataong ito ay tiyak na bagay, hinding-hindi ito gagawin ng matandang Jerose. Pinaikit ni Jerose ang kanyang mga mata, hindi masakit. Hoy, hindi lang ikaw ang umuunlad. Ang aking panganay na kapatid na si Jian God, trituhin mo akong parang kapatid, ngunit hindi ito payat. I've been taking the benefits from my eldest brother. Ngayong wala siya sa bahay, oras na para may gawin ako. Inilabas ni Feng Xiaotian ang lakas ng dragon, ang gintong pulang dragon na nagninangas sa apoy. Bumangon, ang Wild Dragon Blood Chi ay inilabas. Kabanata 3868 lumaban sa lahat ng direksyon. Ang mga mata ni Jerose ay nagpakita ng asol na masamang liwanag, ngunit pagkatapos ng batas, wala itong epekto. Huwag mong sayangin ang iyong enerhiya, kahit na lumakas ka, ang iyong selos ay hindi magagawang sugpuin ang aking Divine Dragon Bloodline. Si Feng Xiaotian, isang Thunder Dragon, ay agad na pinatay sa harap ni Jerose, gamit ang isang uppercut, walang awa na tinalo si Jello sa kalangitan. Kasabay nito, sinamantala ko ang pagkakataong ito para kaladkarin si Delphi pabalik mula sa Jerose. Si Delphi ay masigasig ding tumugon, sinamantala ang pagkakataong maglipat ng likido, mabilis na binuksan ang distansya, at pumunta sa karagatan sa labas ng laboratorio. Isang kamao ang natanggap ni Jellos, pero hindi man lang nabasag ang balat, bahagyang ginalaw ang leeg, at nagpakita ng ngisi sa mukha. Ito ang walang katapusang dagat, sigurado ka bang gusto mong gawin ito sa akin? Oy, dahil teritoryo mo ito, kailangan ko pang gawin ito, sabi ni Feng Xiaotian. Oh, bakit? Kung nasa labas ka, wala kang pakialam kung manalo ka, nagkibit balikat si Feng Xiaotian. Bahagyang nagulat si Jellos, at pagkatapos ay tumawa ng malakas, napakatanga. Bago pa siya matapos magsalita. Hindi mabilang na mga basag na tunog lang ang kanyang naririnig mula sa lahat ng direksyon. Sa totoo lang, ang tubig dagat sa labas ang direktang naghugas sa buong baseng pang-eksperimento, naging daan-daang malabakal na seawater dragon, na nagwawalis patungo kay Feng Xiaotian. Nang makita ang sitwasyong ito, naipasa na ni Delphi ang paglipat at tumakbo sa mas malayong posisyon. Ngunit na-miss niya si Jerose at nag-aatubili na umalis, kaya nababalisa lang siyang manood. Agad na naglabas si Feng Xiaotian ng isang shockwave ng misteryosong yelo. Condensation frost. Ang mabilis na paglamig ay naging sanhi ng pagbuo ng tubig sa dagat ng isang spherical na misteryosong kalasag ng yelo sa paligid niya. Matapos harangin ang alon ng seawater offensive, muling itinutok ni Feng Xiaotian ang target at nagpakawala ng lumilipad na dragon na tumatawid. Ang tubig ay maaaring magdulot ng kuryente, at isang kulog ang nagdala kay Feng Xiaotian sa likod ni Jellos. Dragon Crossbow, Thunder King Arrow. Si Feng Xiaotian ay bumaril ng kulog at kidlat na dragon na crossbow sa likod ng ulo ni Jerose. Nang malapit nang tumama ang dumadagandong na Thunder Dragon kay Jerose, mabilis na namahaji ang dagat ng kulog at kidlat. Posible pa ba ito? Nagulat si Feng Xiaotian, may tubig sa lahat ng dako, ibig sabihin, hindi mabilang na tubig ang maaaring magbahagi ng hindi mabilang na pag-atake ng enerhiya para kay Jellos.
Bakit pinahihintulutan ka lamang na gumamit ng tubig upang palabasan ang banal na kulog, at hindi ang haring ito na gumamit ng tubig para sa pagtatanggol? Mapanghamak na sinabi ni Jeros, itong walang katapusang dagat, dahil ito ang hari, kung gusto mong talunin ang haring ito, maliban kung hahayaan mong sumangaw ang dagat. Habang nagsasalita, ang di masusukat na tubig sa dagat ay parang agos ng bakal, pumipisil ng ligaw patungo kay Feng Xiaotian. Kasabay nito, ang density ng mga tubig na ito ay nadagdagan sa ilang beses ang taas, na ginagawang imposible para sa kidlat na madaling maglakbay. Ang bigat at presyon na ito lamang ang makakasira sa mga bituin. Napagtanto ni Feng Xiaotian na hindi maganda ang sitwasyon, kaya ginamit niya ang kanyang inkstone armor para sumipsip ng maraming shocks mula sa labas ng mundo. Pero ito nga, parang nasa pressure cooker din, sobrang siksik ng katawan na hirap gumalaw, hindi makahinga. Binabang puso thunder. Si Feng Xiaotian ay nagpakawala ng mental shock, ngunit ang mga espiritual na pagbabago ng kaluluwa ng dragon ay pilit na hiniranggan ng nakapalibot na tubig. Anong biro? Naramdaman ni Feng Xiaotian na unti-unting hindi ito kayang suportahan ang kanyang katawan, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit. Bagamat alam kong medyo katangahan ang kalabanin si Jeros sa walang katapusang dagat, hindi ko inaasahan na magiging ganito kahirap. Ang taong ito na sumangkop sa katawan ni Jelos ay hindi lamang nagmana ng kanyang orihinal na kakayahan, ngunit ang kanyang paglilinang ay tumaas din ng husto. Hindi ka mahina, sadyang. Mali ang narating mo, natatawang sabi ni Jelos. Ano bang pinagmamalaki mo, may iniisip lang ako. Ang mga mata ni Feng Xiaotian ay kumikislap ng husto, hinihimok ang kapangyarihan ng misteryosong yelo, at isang malaking bilang ng mga alon ng yelo ang sumugod sa lahat ng direksyon. 1,000 milya ng mga glacier. Kahit na ang density ng mga tubig na ito ay nabago, maaari pa rin itong magyelo. Sayang ang effort, hindi pumayag si Jelos, kahit gaano pa karami ang yelo, wala kasing tubig dagat dito. Hindi mabilang na mga kaluskos lang ang narinig ko, at ang napakalaking misteryosong yelo ay nabasag ng dagat. Ngunit sa sandaling ito, isang malaking bilang ng mga banal na kulog ang nakipag-ugnayan sa hindi mabilang na mga metal sa karagatan. Karamihan sa mga metal na iyon ay mga materyales sa pagtatayo ng laboratorio at kagamitan, at ang ilan ay mga mineral sa karagatan. Ngunit sa sandaling ito ay naging isang pang-industriya na hilaw na materyal. Sa pamamagitan ng isang serye ng mga pagbabago tulad ng electrical conductivity, ang tubig dagat ay nakakabaliw. Bago pa makapag-react si Jeros, naglabas na si Feng Xiaotian ng ulap ng asol na apoy. Idinilat ni Jeros ang kanyang mga mata, at bago pa siya makapag-react, isang hydrogen na pagsabog ang naganap sa kailaliman ng karagatan. Boom! Ang pagsabog sa kailaliman ng walang katapusang dagat ay direktang sumabog sa 10,000 talampakan ang taas. Isang malaking alon ang sumugod palabas ng Jiushangtian. Sa malawak na dagat, sinamantala na ni Feng Xiaotian ang sitwasyon, na tinatanaw ang dagat. Para sa kanya, kahit na may ilang pinsala mula sa pagsabog, ito ay hindi nakakapinsala. Kung ikukumpara kay Shenlong, na kayang gumamit ng kulog at apoy ng mag-isa, mas mahina ang paglaban ng halimaw sa dagat na si Jeros sa mga pagsabog at mataas na temperatura. Hindi nagtagal, nakita ko si Jeros, na lumipad palabas sa kailaliman ng karagatan dahil sa kahihiyan. Ang makabagbag damdaming pagsabog na ito ay direktang nag-iwan kay Jeros na walang integridad at dugo. Kung gagawin pa ito ng ilang beses, kahit na ito ay ang sinaunang masamang Diyos, ito ay tinatayang mawawasak. Paano, nangangahas ka pa bang manatili sa tubig at hindi lumabas? Tumawa si Feng Xiaotian. Labis na madilim ang ekspresyon ng mukha ni Jelos, at mabilis na naayos ang mga sugat sa katawan sa bilis na nakikita ng mata. Feng Xiaotian, hindi mo kailangang maging masyadong kampante, hahayaan kitang dahan-daang huminto sa pagtawa. Sana ay manatili ka hanggang sa dulo sa halip na tumakas. Dumilat si Feng Xiaotian, pagkatapos ay may napansin siyang bigla, tumingin siya sa ibaba. Nakapagtataka na makita na mula sa kailaliman ng walang katapusang dagat, may mga hibla ng iskarlata, na walang tigil na bumubulusok at kumakalat. Para bang nabutas ng sugat ang dagat, patuloy na lumulunok ang dugo, at palaki ng palaki ang sugat. Ang masaklap pa, hindi mabilang na mga hininga ang dumarating sa direksyon na ito. Ito ay ang Sea Demon Army. Nagulat si Delphi, imitation. What the hell are you trying to do? Nakilala ni Feng Xiaotian ang mga pula na ito ang uri ng kakaibang dugo sa underworld. Kung iisipin, patuloy itong bumubuhos mula sa bitek na iyon. Ang ganitong uri ng dugong tubig ay nagmumula sa underworld. Kapag ito ay nahawakan, ito ay kaagnasan, ngunit kapag ito ay pumasok sa katawan, ito ay manipulahin. Sige. Patay man ito o manipulahin, ito ay kapaki-pakinabang sa underworld. Nagulat ang mukha ni Delphi, at mapait na sinabi niya, ngunit ang lahat ng hukbo ng demonyo sa dagat at ang buhay sa walang katapusang dagat ay susunod sa pagpapadala ng hari ng paninibugho. Kahit na ang aking hukbo ng demonyong balyina ay hindi makakalaban dito. Pagkatapos ay pilitin mo ito. Lumipat palayo. Hindi ka ba makapaglipat ng mga likido? Medyo nababalisa din si Feng Xiaotian. Nagmamadali si Delphi, masyado kang mababa ang tingin mo sa akin, ito ang walang katapusang dagat. Bawat segundo ay hindi mabilang na pinagmumulan ng tubig, kahit anong galaw ko, isang patak lang sa balde. Tumawa si Jeros, walang silbi, huli na ang lahat. Ilang araw na lang, lalaban ang bagong Sea Demon Army para sa Protoss.
Kabanata 3869 ang oras ay masikip at mabibigat na gawain. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naramdaman ni Feng Xiaotian at Delphi na lumubog ang kanilang mga puso. Kahit si Delphi ay hindi alam kung gaano karaming mga demonyong tubig ang mayroon sa walang katapusang dagat. Masasabi lamang na sa pinakamalaking lugar ng tubig na ito, ang bilang ng mga demonyo ay talagang napakalaking. Sa kanila, maraming demonyo ang nanirahan dito noong sinaunang panahon at napakalakas. Ang tubig dagat ay ang pinakamahusay na medium. Kapag ang mga dugong ito ay dumaan sa karagatan upang mahawahan ang lahat ng mga demonyo. Kung gayon ang lahat ng buhay sa paligid ng ikalawang kaharian ay malamang na mahuhulog sa isang mapangwasak na krisis. Ito ay isang pinag-isipang plano. Walang mas magandang lugar para maglabas ng lason kaysa sa walang katapusang dagat. Kinagat ni Feng Xiaotian ang kanyang mga ngipin. Kung gayon ano ang gagawin ngayon? Mukhang desperado si Delphi. Dahil walang paraan para itaboy ang mga demonyong ito, mapupuksa lang natin ang pinagmulang ito. Sabi ni Feng Xiaotian, haharapin ko si Jelos, dapat mong subukang ilihis ang likido at bawasan ang bilang ng mga kontaminadong demonyo. Haha, bahala ka. Gusto mo pa bang tanggalin ang haring ito? Sa sobrang tawanan, biglang bumalik sa anyo ng si Monster ang katawan ni Jelos. Libu-libong matitibay na galami ang sumayaw sa himpapawid, na naglalabas ng hindi mabilang na malalaking alon na parang bakal. Sa isang iglap, sa ibabaw ng walang katapusang dagat, ang langit ay madilim at ang mundo ay madilim. Kahit na ang pisikal na katawan ay kasing lakas ni Feng Xiaotian, kailangan niyang gamitin ang Tianfeng Longying, ang kanyang katawan ay umiiwas ng pabalik-balik sa pagitan ng mga galami na ito. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng labanan ng santukan ng sinaunang halimaw sa dagat ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng isang tao. Nang makita ito, alam ni Delphi na wala siyang maitutulong, kaya't maaari lamang siyang tumakbo sa pinakadulo at gamitin ang likidong paglilipat upang mapaalis ang malaking bilang ng mga Sea Devil sa lalong madaling panahon. Ngunit kahit anong pilit nito, ang Sea Devil na male iligtas nito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Sa kabaligtaran, nalaman ng mga halimaw na ito na hiniharangan sila ni Delphi, iniisip na nagre-rebelled si Delphi. Mabilis na kumalat ang iba't ibang tunog sa kailaliman ng walang katapusang dagat. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang malaking anino na hugis dragon sa ilalim ng Delphi. Delphi, tinatawag ako ng kamahalan ng Demon King para maghintay, bakit mo ito hinaharangan? Sinabi ng aking nasasakupan na pinagtaksilan mo ang kanyang kamahalan Jeros, ngunit totoo ba ito? Isang malalim na dagat na demonyong dragon ang ipinatawag, at ito ay si Yermengad, isa sa mga general ng demonyo. Yermengad, kailangan mong maniwala sa akin, ngayon ang kanyang kamahalan Jeros ay kontrolado ng isang halimaw sa underworld, at gusto nitong sirain ang ating pangalawang kaharian. Alam kong mahirap para sa iyo na paniwalaan, ngunit hindi ko ipinagkanulo ang kaharian. Bahagyang kumislap ang asul na mga mata ni Yermengad. Naniniwala ako sa iyo. Nagulat si Delphi, ano? Ikaw, naniniwala ka ba sa akin? Sa walang katapusang dagat, walang magmamahal sa kataas-taasang Jeros kaysa sa iyo. Kung ipagkanulo mo man ang kaharian, tiyak na kataas-taasan iyon. Ano ang mali? Napaluha si Delphi, salamat. Kahit na naniniwala ako sa iyo, Cabonek, Mabala, at Shield ay maaaring hindi makumbinsi. Sila ito ay hindi isang demonyo ng mataas na katalinuhan, at ang kanyang pagsunod sa Demon King na si Jeros ay higit pa sa primitive instinct. Kapag ang lahat ng mga Sea Devil troops sa ilalim nila ay dumating dito, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Mahigpit na sinabi ni Delphi, alam ko, ngunit ngayon ay maaari lamang tayong magantala hanggat maaari. Nakatitig si Yermengard sa maulap na larangan ng digmaan sa malayo. Si Feng Xiaotian ba? Tama, hanggat tinatalo ni Feng Xiaotian ang peking ito, mapapatatag natin ang sitwasyon sa walang katapusang dagat. Kumunot ang noo ni Yermengard at sinabing, kahit na ito ay isang peking diablo, ngunit ang kapangyarihang taglay niya, hindi ito peke. Kahit na ibigay ni Feng Xiaotian ang lahat ng kanyang lakas, maaaring hindi ito. Alam kong ito ay napaka-unfavorable ngayon, ngunit wala tayong pagpipilian. Nagnganga ang ngipin ni Delphi. Napabuntong hininga si Yermengard at hindi na nagsalita, at pumunta sa kabilang panig upang pigilan ang paglapit ng demonyong dagat. Kasabay nito, ang pagtugis ni Jelos kay Feng Xiaotian ay pumasok sa isang lagnat. Ang tubig sa dagat ay nagbibigay nito ng walang katapusang kapangyarihan, upang hindi na kailangan pang magpahinga ni Jeros, at ang simple at magaspang na pag-atake ng galami ay walang pinipiling pagbobomba. Inilabas ni Feng Xiaotian ang Thunderblade at binaril ang Dragon Crossbow. Sa sinaunang si Monster na ito, parang gasgas lang. Ang pagsira lang sa Xuanshui Shield sa katawan ni Jeros ay isa ng madaling gawain. Feng Xiaotian, ano ang iyong tinatakbuhan? Gamitin mo ang panlilinlang na ginawa mo para paputukin ang haring ito. Mabangis na umatake si Jeros, habang pumupukaw pa rin ng mga salita. Ngunit alam ni Feng Xiaotian na kung sisabog niya ang tubig dagat ngayon, magdudulot lamang ito ng kaunting pinsala kay Jeros, ngunit papatayin ang malaking bilang ng mga demonyo sa dagat. At ang Diablo sa dagat ay namatay ng labis, nakatumbas ng direktang pagpapadala ng kapangyarihang panlaban sa underworld. Malinaw na alam ito ni Jelos, at naging mas walang ingat. Nang makakita ng parami ng paraming demonyong dagat na nagmumula sa malayo, napinsala at minamanipula, alam ni Feng Xiaotian na wala na siyang oras para mag-alinlangan. Kuya Jelos,
Paumanhin, dahil hindi ka magising, kaya lang kitang patayin. Tahimik na nagnilay-nilay si Feng Xiaotian sa kanyang puso, at pagkatapos ay tumaas siya ng mataas sa langit, lumilipad ng ilang dragon, tumatawid sa isang pursuit. Pagkaraan ng ilang sandali, si Feng Xiaotian ay nakatayo na sa Universe Starry Sky. Ang dambuhalang katawan ni Jerose ay kasing laki lamang ng langgam. Feng Xiaotian, ano ang maaari mong gawin pagkatapos tumakbo ng napakalayo? Oh, gusto mong tumakas? Tumawa si Jerose. Hindi nagsalita si Feng Xiaotian, ngunit may seryosong ekspresyon at naglagay ng cool na poster na nakatayo. Itinuro niya ang kanyang kaliwang kamay at pinunasan ang kanyang kanang kamay sa kanyang mukha. Pumikit siya at idinilat ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay itinulak pasulong gamit ang isang kamay. Paglipat patungo sa mga makinang na bituin, sumigaw siya, lumabas ka. My goddess! Ang boses na ito ay Long Yin pa rin. Natigilan ako sa pagsigaw sa mga demonyong dagat na ito sa walang katapusang dagat, at sabay silang tumingin sa mabituing kalangitan. Sa oras na ito, ang kanang kamay ni Feng Xiaotian, 5 daliri, at 5 puwersa ay naging mga light beam, na nakakalat sa Feng Xiaotian. Sa paligid, Archer Fenger, Mage Binger, Boxer Xiao Kang, Assassin Xiao Lei, Healer Qing Qing. Bumuo sila ng formation sa paligid ng Feng Xiaotian. Ang Diyosa sa kagubatan, Fenger. Ang Diyosa sa yelo at niebe, Binger. Mainit. Tama na. Sumigaw si Feng Xiaotian, itigil ang pagsigaw ng mga linya ngayon. Ang sitwasyon ay apurahan. Namumula sa galit ang mukha ni Xiao Kang, at direktang sinuntok niya si Feng Xiaotian sa mukha. Mabahong lalaki. Bakit hindi pinuputol ni na Fenger at Binger ang kanilang pagpapakita, at kailangan nilang hadlangan ang matandang babae? Ang mukha ni Feng Xiaotian ay namumula at namamaga, at gusto niyang umiyak ng walang luha, ang unang dalawa ay walang oras upang pigilan sila. Ano? Ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ni Jelos, at siya ay humagalpak ng tawa. Haha! Feng Xiaotian, ito ang iyong trick para panatilihin ang ilalim ng kahon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng haring ito ang panlilinlang na ito, ngunit siya ang unang nasugatan pagkatapos ng lansihin. Hindi rin nagkaimik sina Delphi at Yemengade. Mukha lang natulala. Talaga bang magaling ang lalaking ito? Tanong ni Yem on guard sa pamamagitan ng voice transmission. Dapat. Delphi din tambol sa kanyang puso. Masakit ba si Kuya Xiaotian? Binigyan ka ni Qing Qing ng ungol. Ang munting therapist ng Aoki Power ay bumuga ng malamig na simoy at agad na pinagaling ang sugat sa kanyang mukha. Napaiyak si Feng Xiaotian, at magpapasalamat na sana siya kay Qing Qing nang tapikin niya ang kanyang ulo at napagtanto na may mali. Mga ate, mahigpit ang oras, mabigat ang gawain, bilasan mo at tulungan mo ang nakababatang kapatid na patayin siya. Kabanata 3870 ay nagmula sa lahat ng direksyon. Iyan ba ang malaking octopus sa ibaba? Mukha namang naiinis si Binger. Nasaan ang pugita, halatang pusit. Hehe, ang sarap pag inihaw. Nakangiting sabi ni Xiao Kang. Ako ay isang vegetarian, ngunit tutulungan kitang magsunog. Kumurap si Fenger. Sashimi lang ang kinakain ng tiya ko. Sabi ni Xiao Lei na may malamig na mukha, tinanggal ang kanyang maskara at dinilaan ang talam ng punyal sa kanyang kamay. Xiao Lei, naputol ang dila mo at dumudugo. Sigaw ni Qing Qing. Si Xiao Lei ay mukhang kalmado, tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig at sinabing, dinilaan ito ng baligtad. Ayos lang, hindi masakit. Nagmamadaling ginamo ni Qing Qing ang dila ni Xiao Lei, kumunot ang mukha ni Feng Xiaotian, ano ang problema? Sitwasyon. Mga tita, anong kalokohan ang ginagawa mo? Hindi ka sumakay. Si Jero sa ibaba ay tumatawa na parang baliw, nakasandal, hindi mabilang na mga galami ang humahampas sa dagat. Hahaha, Feng Xiaotian, sigurado ka bang hindi ka pumunta para gumanap para sa haring ito? Haha, maging si Delphi ay mukhang desperado, pakiramdam na siya ay may hindi pagkatiwalaan sa isang tao. Sa oras na ito, isang kulog na tumagos sa kalangitan at napunit ang espasyo. Boom! Ang 12-12 ng mga braso ni Jeros ay talagang natangay ng kidlat na ito. Sa isang nakakagulat na suntok, biglang tumigil ang tawa ni Jeros. Nakita ko na lang na nakatayo na si Xiao Lei sa itaas ng ulo ni Jeros, at ang punyal sa kamay niya ay tumatama kay Leimang. Ikaw pala, binubuli ang pamilya natin Xiaotian. Mabahong octopus, dumura ni Xiao Lei. Naantig si Feng Xiaotian, Sister Xiao Lei. Good job. Malamig na pinandilatan ni Binger si Feng Xiaotian, dahil nandito ka, natural kang kikilos, ano? Nababahala ka ba? Hindi stable. Kasabay ng pagbagsak ng boses, iwinagayway ni Binger ang kanyang tungkod, at ang tubig dagat sa paligid ni Jelos ay mabilis na nagyelo. Ang dalisay na kapangyarihan ng misteryosong yelo ay mas mabilis kaysa sa sariling pagpapakita ni Feng Xiaotian. Kasabay nito, libu-libong Zhang Ice Thorns na nabuo ng malaking bilang ng misteryosong yelo ang bumasag sa yelo at direktang bumulusok sa Jeros. Si Jelos ay sumigaw, at maraming asul na dugo ang lumabas sa kanyang katawan. Naayos na. Simulan na natin ang target practice. Bahagyang humakbang si Fenger, at naging bugzo ng hangin ang kanyang katawan. Sa itaas ng dagat at kalangitan, isang bugzo ng hangin ang agad na sumabog, at ang hindi mabilang na mga hangin ng langit ay naging matatalas na palaso.
Sa isang iglap, ang bughaw na liwanag sa kalangitan, tulad ng mga bituin at libu-libong tuldok, ay patuloy na nagpaputok ng mga pana ng dragon crossbow kay Jeros. At ang mga crossbow arrow na ito ay hindi lamang random na pagbaril, tulad ng mga trackang missiles, ang mga target ay pawang mga mahihinang lugar tulad ng eyeballs at air hole ng Jeros. Si Shao Kahn ay sumali sa pangkat ng labanan sa oras na ito, isang pares ng kamao ang nagpasiklab kay Kang Yan, at nakaharap sa sugat ni Jeros, ito ay isang Dragon Fist Barbecue. Ang Shenlei Assassin ay patuloy na pabalik-balik, hinaipan ang mga galami. Nag-freeze si Zuan Bing Mage sa isang malaking lugar, na nagdulot ng pagkakulong. Ang archer ng Tianfeng ay gumawa ng isang tumpak na strike, at ang boksingero ni Kang Yan ay gumawa ng matinding pinsala. Mayroon ding isang manggagamot na Aoki sa likod niya, na nagpakawala ng mga bagzo ng hangin at ulap, at patuloy na tumugon. Ilang sandali lamang ng pagsisikap, ang sitwasyon ay lubhang nabaligtad, at si Jeros ay natigilan. Ang pagiging pinigilan ay maaari lamang mapagod sa pagbawi at pagtatanggol. Sina Delphi at Yemengade, na nasa malayo, ay biglang nagising at napagtanto ang isang nakakatakot na katotohanan, ang mga klone na ito ay may parehong pamimilit tulad ng Feng Xiaotian. Hindi katakataka na si Jeros dati ay Your Highness, pinahahalagahan mo siya ng labis, na sinasabi na siya ay hindi maarok. Kasabay ng pagtataka ng dalawang general ng demonyo, ang katawan ni Feng Xiaotian ay sumali rin sa labanan. Xiang Tian. Binasag ni Feng Xiaotian ang isang napakalaking bola ng apoy pababa, direkta sa gitna ng mga mata ni Jelos, na sumasabog sa isang malaking butas. Sa oras na ito, si Jelos ay nahihilo matapos bugbugin ng ilang mga diyosa, at wala siyang oras para puntiryahin si Feng Xiaotian. Naglabas si Feng Xiaotian ng napakataas na temperatura na puting mainit na apoy mula sa kanyang mga kamay. Dragon Crossbow. Bai Hong. Ang pinakamataas na temperatura na Dragon Crossbow, tulad ng isang puting laser, ay bumaril sa katawan ni Jeros. Ang posisyon ng utak ng sinaunang halimaw sa dagat ay direktang kinunan ng puting bahaghari na ito. Tapos na. Tuwang-tuwa si Yemenga, karamihan sa lakas ni Jeros ay nagmula sa laman. Ngunit kung ang utak ay sabog, ang pisikal na katawan ay walang silbi. Mukhang balisa si Delphi, at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Feng Xiaotian. Maaaring ilipat ang mga organo ni Jeros. Ano? Hindi inaasahan ni Feng Xiaotian na magkakaroon ng ganito. Isang sinaunang halimaw sa dagat, kayang ilipat ang posisyon ng sarili nitong mga organo. Hindi na niya maatim na mag-isip, isang mabagsik na ilaw na ang pinakawalan sa mga mata ni Jeros. Mata ng masasamang Diyos. Isang marahas na mental shockwave ang sumabog sa utak ni Feng Xiaotian hanggang sa pumutok. Masyadong malapit si Feng Xiaotian, natigilan at napasigaw. Inilabas ni Jelos ang isang mabigat na kulungan ng tubig, binalot si Feng Xiaotian. Ang hangin ay inilikas, si Feng Xiaotian ay nalok ng napakataas na density ng tubig na ito, at ito ay mahirap na gumalaw ng ilang sandali. Noon lang napagtanto ni Feng Xiaotian na sadyang nagpapakita ng kahinaan si Jeros, para akitin siya palapit sa kanyang katawan. Gaano man kalakas ang iyong clone, kung sirain mo ang iyong pangunahing katawan, ito ay matatapos. Jeros laughed wildly. Nang makita ito, agad na inatake ng limang diyosa ang kulungan ng Chongshui ni Feng Xiaotian. Ngunit buong lakas ay dumpensa si Jelos at hindi man lang nagbigay ng pagkakataong iligtas. Ang katawan ng halimaw sa dagat ay masyadong malaki, at ang mga organo ay patuloy na inililipat, at ang nakamamatay na bahagi ay hindi maaaring masaktan. Kuya Xiaotian, wuho, huwag kang mamatay. Sigaw ni Ching Ching. Basura. Bilasan mo at lumabas mag-isa. Nagmura si Shao Kahn. Namumula ang mukha ni Feng Xiaotian, at naramdaman niyang patuloy na tumatagos ang mabigat na tubig sa kanyang katawan. Tapos na, huli na, bamantong hininga si Yemenga. Bakas sa mukha ni Delphi ang kawalan ng pag-asa, babagsak na nga ba ang walang katapusang dagat? Sa oras na ito, sa mabituing kalangitan, ang malalaking ulap na kulog ay nagdulot ng mga pagsabog ng vortex. Isang walang uliran na kulog, blam lala, ang nahulog sa kulungan ng Chongshui ni Feng Xiaotian. Walang magawa si Jelos kundi ang mabilis na umatras para maiwasan ito. Ang kulungan ng Chongshui ay direktang nawasak, ang mga mata ni Feng Xiaotian ay lumukso sa kulog, at ang kapangyarihan ng dugo ng dragon sa kanyang katawan ay muling umakyat sa isang bagong antas. Yutian Shenlang. Natigilan si Yemengja. Totoo. Tuwang-tuwa rin si Delphi, kakayanin niya talaga. Ngunit palaging iniisip na ito ay alingaw-ngaw. Dragon Roaring Nine Heavens. Ibinuka ni Feng Xiaotian ang kanyang bibig at sabay na itinulak ang kanyang mga palad. Tatlong dragon ang sumigaw ng Nine Heavens, direktang tumusok sa tatlong bahagi ng Jeros. Si Jelos ay malubhang nasugatan at umatras. Ching Ching. Naiintindihan. Nagmamadaling sumunod si Ching Ching, pinayagan si Feng Xiaotian na makasabay sa paggaling. Ang enerhiya na kinain ni Feng Xiaotian, mabilis na napunan, at muling lumipat patungo kay Jelos, na sinundan ng ilang round ng Dragon Roar Nine Heavens. Ang lokal na malupit na estilo ng paglalaro na ito ay direktang ginawang tulala sina Delphi at Yemenga. Si Feng Xiaotian, na may tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya, ay isa lamang talagang mapangwasak na kuta. Maging ang rumaragasang Sea Devil Army ay sobrang takot na lumapit sa lugar na ito ng dagat. Sa orihinal, mahirap para kay Long Xiao Jiushan na tamaan ang kalaban, ngunit ang target ni Jeros ay masyadong malaki, at walang paraan upang maiwasan ito.
Walang magawa si Jelos, na binugbog sa isang salon, kundi ang mabilis na paliitin ang kanyang katawan at tumakas sa malalim na dagat. Nang akala ng lahat ay tatakas na si Jeros, isang malakas na puwersa ng demonyo ang biglang nagtipon patungo sa malalim na dagat mula sa lahat ng direksyon. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.